Nanawagan sa Senado ang transport group na Piston na huwag lang ang excise tax sa produktong petrolyo ang bawasan, kundi tuluyan na ring alisin ang value-added tax o VAT. Ayon kay Modi Floranda, presidente ng grupo, ang pinagsamang excise tax at VAT ay nagdaragdag ng kabuuang 15 pesos kada litro sa diesel na binabayaran ng mga tsoper at operator. Dahil dito kung ang isang driver ay kumukonsumo ng 30 litro sa isang araw na pamamasada, umaabot sa halos 450 hanggang 500 pesos ang nawawala sa kanilang kikitain sana dahil sa buwis pa lamang. Ang isang malaking pabigat sa amin ay hindi lamang yung usapin po ng excise tax. Dahil alam naman po natin na sa bawat litro ay mayroong 6 pesos per liter. Yung nasa ilalim po ng excise tax sa ngayon ay sa ilalim po ng VAT almost 9 pesos per liter yung nakapatong. Kaya pag tingnan po natin, yung dalawang buwis ng sa usapin ng oil ay halos 15 pesos per liter po yung nakapatong. Kaya po ang sa amin, ang position po namin ay hindi lang dapat excise tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT dahil ito yung nagkukos ng pahirap hindi lamang sa anin na sektor ng transportasyon at kundi sa ating mga mamamayan. Dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, bunsod ng krisis sa Middle East, bumagsak na sa below minimum wage ang kinikita ng mga jeepney driver sa kabila ng 12 hanggang 18 oras na pagbiyahe. Ayon sa Piston, mas mataas pa ang kinikita ng mga tricycle driver dahil mas maliit ang konsumo nila sa langis at mas mataas ang sigil sa pamasahe kumpara sa mga jeep. Ngayon, ang presyo ng diesel, kano na ba? Sa ngayon po, naglalaro na ng 70 plus. 77 ang huling tingin ko. So magkano ang take-home pay sa 77? Sa ngayon po ay naglalaro na siya ng 300 to 400 pesos sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada po ng mga jeepney driver. 300 to 400 pesos. So ako, ang minimum wage po ay 695 sa Metro Manila. Below minimum wage na ang driver. Malayo po yung agwat. Malayo. Opo. Alam niyo ho kung magkano pag tricycle driver? Ang tricycle driver po ay nagkukonsume sila ng halos 6 liters per day. Nakapagtikom po sila ng 500 to 600 pesos. Sa ngayon. So mas mataas pa ang kita ng tricycle? Mas mataas po kasi mas mataas po yung kanilang pamasahe sa mga traditional jeepney. Kumpara sa traditional? Opo, kasi sa tricycle po, ang pinaka-minimum po nila 20 pesos yung passenger. O kaya mas mataas yung kanilang income. Samantala nakatanggap ng daan-daang reklamo ang Department of Energy o DOE laban sa mga abusadong gasolinahan na sinasamantala ang sitwasyon para sa sobrang taas presyo ng produktong petrolyo. Gayunman, inamin ni DOE Secretary Sharon Gary na limitado ang kanilang kapangyarihan pagdating sa pagkontrol ng presyo dahil sa umiiral na oil deregulation law. On the price, Madam Chair, yung batas talaga ng oil deregulation is really limiting our powers. We cannot submit lang sila ng presyo, hindi namin pwedeng diktahan. Basically, that's just the way it is. Right now, if as of last weekend, mga 80 plus ang report, we issued 55 show cause orders. And as of last count, I think kaninang umaga through EGOB, mga 500 plus na yung complaints about different gas stations. So the problem is some gas stations, not all, have unjustified increases. Sa kabila ng limitasyon sa batas, tiniyak ng DOE na pagpapaliwanagin nila ang mga oil retailer na mayroong unreasonable o hindi makatwirang taas presyo. Ngayong araw nakatakdang makipagpulong ang DOE sa oil companies at retailers upang talakayin ang mga naiulat na reklamo. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon.